Magluluto kasi ako ng bilo-bilo gamit yung mga local ingredients. So yung lulutuin natin ngayong bilo-bilo or lugaw or sindol or hindi ko alam anong tawag nito sa inyo ay walang gata ng niyog. Promise, masarap siya. Walang halong biro. Masarap yung luto ko kahit ganito yung itsura pero the taste matters. Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa ating another vlog. But for today's vlog, it's a cooking show. Cooking show? Hindi naman. Pero magluluto kasi ako ng bilo-bilo gamit yung mga local ingredients na makikita dito sa Ghana. Actually, meron naman kasi ganito dito sa Pilipinas. At something different lang. Kasi ang gagamitin ko na panghalo is plantain. Ayan. Instead of saging na saba, pero parang saging na saba rin naman kasi ito. Tapos meron ako nitong kamote. Ayan, bumili ako ng kamote kahapon. Ayan. Tapos meron din akong glutinous rice. Ito galing pa tong Pinas nung umuwi kami. So, made in Thailand. Actually, itong glutinous rice na to, meron din dito. Meron ka din mabibiling glutinous rice dito sa Ghana. Tapos brown sugar and evaporated milk. So yung lulutuin natin ngayong bilo-bilo or lugaw or sindol or hindi ko alam anong tawag nito sa inyo ay walang gata ng niyog. Gets? Kasi mahirap maghanap ng gata ng niyog dito na yung fresh. Meron namang fresh coconut, yung maliliit. Kaso mahaba yung proseso at kailangan mo siyang i-blend, kailangan mo siyang basagin, tapos kailangan mo pa siyang i-blender, tapos doon mo pa siya gagatain. So, it will take time. Meron naman nabibili dito yung coconut cream at saka yung coconut powder. Hindi ako nakabili or something ganun. Kasi na-try ko na nung nakaraan, hindi siya ganun kasarap. So, ngayon, magta-try tayo ng something different. So, yung lulutuin nating bilo-bilo ay walang coconut milk. So, try lang natin something different. Mag-isip ko ng alternative na ingredients para sumarap yung lulutuin mo. So, try tayo ng evaporated milk at saka yung condensed milk. Sugar. So, actually, ito lang yung ingredients na kailangan natin. So, tara, mag-start na tayo mag-prepare ng ating bilo-bilo. Natapos na nga ako mag-slice ng ating mga ingredients para sa ating bilo-bilo. So, meron tayo ditong sweet potato, tapos plantain, at saka itong glutinous rice na binilog-bilog ko. Tapos naisip ko kanina, wala akong gata. So, sabi ko nga, gagamitan ko nitong condensed milk, evaporated milk, condensed milk at saka sugar. Tapos sabi ko, meron pa pala akong yung condensed creamer, ito, galing Pilipinas nung umuwi kami. So parang something new, di ba? Para ma-try natin kung ano yung magiging lasa niya. So gagamitin natin itong ubi flavor. So ngayon, may batang maingay sa labas. Actually, kapitbahay namin andyan. So nagpainit na ako ng tubig. So ito na yung ilalagay ko dito. Ayan.
Kasi mas mabilis kasi pag nagpakulo ka na ng tubig sa heater. After nito, lalagyan ko na lang siya ng gatas. Isang mabilisang luto lang. Mabilisang luto ng bilo-bilo. So, ganun. Actually, dito mahilig ako magluto eh. I know na alam ng ibang followers or subscriber yan. Kung ano ginagawa ko dito. Araw-araw nagluluto ako dito. So, after nga yan, ayan. Lalagay na natin tong gatas, evaporated milk. Yan yung magiging gata. Kasi wala tayong gata, di ba? So, evaporated milk na lang yung gagamitin natin. Ayan. Papakuluan lang yan natin, tapos ilalagay na natin yung ating sweet potato. So, mabilis lang. Napaka-simple. So, siguradong masarap to siya kahit, kahit simple lang. So, ayan. Mainit na kasi yung tubig. Mga 1 liter yung nilagay kong tubig, tapos 1.5 can itong evaporated milk. After that, itong ating ingredients na. So, tatakpan lang natin. Ayan, hintayin lang natin kumulo. Siguro mabilis lang yan. So, halos kumulo na yung ating evaporated milk with hot water. Lalagay na natin itong ating sweet potato. Dahan-dahan lang. Halos kalahati na agad to. Haluin lang. Ayan, medyo may space pa. So, pakukuluin lang natin ito ulit. Tapos, after kumulo, isusunod na natin yung ating saging. Kumukulo na nga itong ating unang inilagay. Ayan. Ito mabilis na naman maluto itong yung kamuting pula or orange, something ganun. So, ang gagamitin, susunod na natin is itong ating saging. Ayan, medyo namitin na yung saging ko. Lalagyan. Kasi ito medyo matagal din itong maluto at saka mas masarap kasi kapag, ayan. Ayan, mas masarap yan kapag lutong-luto na yung saging. So, maluluto na to siya ng init. Ayan. Pag kailangan natin ng sabaw, parang okay na yung sabaw nito. Kasi lalagay pa natin yung ating glutinous rice. So ito siya, mabilis lang naman to siya. Mabilis ang luto lang. Pagkatapos ito, ilalagay na natin yung ating ube flavored na condensed milk. Something ganun. Ube condensed milk. Ayan. Pakukulaan na lang din to. After that, yung ube. And then, ready to eat. Okay, mabilis lang yan. Ito na yung susunod. Ayan. Merong extra dito. Kasi di magkasya dito. So, medyo malalaki yung ginawa ko. Ayan, mga ganun kalaki. Yung hintituro, ganyan kalaki. Ayan. Kasi pag ganyan siya, makakain mo talaga siya. Mas masarap talaga yung mo niya. Kain mo niya. So, sigurado mapaparaming kain namin ito. So, ayan. Kumukulo na nga itong ating bilo-bilo. Yung saging medyo luto na siya. Pati yung ating sweet potato. So, ngayon, ang lalagay na natin itong ating secret ingredients. Itong ating ube flavored na what do you call this? Na condensed milk. Tapos mamaya ilalagay na natin yung ating yung glutinous rice. Ayan. Kita nyo? Ayan. Mabango na siya. Amoy ube. Yes. Purple na siya. Or violet na. Ayan. Ube na siya. Purple. Ayan na siya. Mabilis na naman yan. Tapos nalagyan na lang ng asukal yan. Tsaka ibang condensed milk. Yes. Pakuluan natin ulit. Ayan, kumukulo na ulit yung ating purple na bilo-bilo. Hindi ko na alam kung ano yung itsura, pero parang masarap naman siya. So, bahala na kayo dyan. So, pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung ating ito, yung glutinous rice. Ilalagay na natin to para maluto. Ayan. Magiging purple din siya. Huwag na siya purple actually. Hindi ko na alam kung saan dyan yung saging at saka saan dyan yung
yung kamote. Pero okay lang. Importante masarap. Kumbaga experiment nga yan, di ba? Ayan, okay na. Halu-haluin. Ayan, puro na siya purple. Ayan. Good luck na lang sa ano. Pero masarap naman siya. Ayan, titry natin. Yung kulay lang is kakaiba, pero masarap siya. Lasang ube. Matamis. Perfect. At naluto na nga po yung ating purple na bilo-bilo. Actually, hindi ko talaga alam na magiging purple lahat. Sabi ko nga, di ba, first time, tapos experiment. Pero hindi ko akalain na pati yung sweet potato at saka yung saging magkakulay na pati yung ating glutinous rice. So titikman natin kung masarap ba. Masarap siya. Medyo matamis lang. Parami siguro lagay ko ng condensed milk at saka ng sugar. Pero masarap. Ayan. Titikman natin yung ating sweet potato. Sarap. Parang bilo-bilo din siya. Pero meron yung bilo-bilo kasi yung parang ano siya, runny yung yung sabaw. Meron kasi ibang bilo-bilo na thick. Meron kasi thin. Masarap naman yung luto ko kahit papaano. Yung kulay lang ang nag-iba. Pero in fairness, masarap siya. Tsaka mabango. Amoy ube. Masarap. Doesn't look appetizing but it tastes very good. Promise, masarap siya. Walang halong biro. Masarap yung luto ko kahit ganito yung itsura. Pero the taste matters. I hope na kayong mga viewers matikman nyo to. Kaya sa mga viewers, kung gusto yung itry, you must try. Lalo na itong glutinous rice, perfect. So that's all for this video. Hopefully may natutunan kayo sa akin niluto. Kahit simple lang, pero masarap. It doesn't look appetizing, but it tastes very good. Don't forget to subscribe.